Ang pelikula ay nagsisimula sa isang may sakit na bata na nakahiga sa isang silid habang ang desperadong ina niya ay sinusubukang gamutin siya. Mapapansin natin ang isang lalaking nagngangalang Seth na pinagmamasdan ang bata ng mabuti. At bagamat nakikita siya ng bata, hindi siya nakikita ng kanyang ina. Dinala ang bata sa ospital, ngunit hindi bumubuti ang kanyang kalagayan. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas siya. Ngunit sa huli, pumanaw ang bata. Pagkatapos, sumanib ang kanyang kaluluwa kay Seth. At nalaman natin na ang lalaki ay isa palang anghel na nagbabantay at nagpoprotekta sa mga tao sa hindi nakikitang paraan. Ang pangunahing tungkulin niya ay magpakita sa mga taong malapit ng mamatay at gabayan sila papunta sa susunod na buhay. Tinanong ni Seth ang bata kung ano ang pinakapaborito niya sa mundo, at sumagot ito ng, Padyama. Pagkatapos nito, makikita natin ang maraming anghel na nakakalat sa buong lungsod. Natuklasan na bagamat hindi nila nararamdaman ang haplos o iba pang pangunahing pandama ng tao, kaya nilang basahin ang isipan ng tao. Dumating si Seth sa isang dalampasigan upang panuorin ang paglubog ng araw kasama ang kapwa niyang anghel na si Cassiel. Pinag-usapan nila ang tungkol sa batang namatay at ang hiling nito na maging isang anghel na may pakpak. Sinabi ni Cassiel na hindi ito posible at ipinaliwanag kay Seth na ang mga anghel ay hindi tao at kailanman ay hindi naging tao. Sa sandaling ito, narinig nila ang isang makalangit na tunog habang tuluyang lumubog ang araw. Pagkatapos, makikilala natin ang isang heart surgeon na si Dr. Maggie, na dumating sa ospital sakay ng bisikleta. Nag-opera siya sa isang pasyente, ngunit naroroon din si Seth sa silid, na nangangahulugang mamamatay ang pasyente. Nang magsimulang bumagsak ang vital signs ng pasyente, sinubukan ni Maggie na sagipin siya. Sinabi ni Seth na mamamatay ang lalaki, ngunit matatag na sagot ni Maggie na hindi ito mangyayari. Nagulat si Seth dahil hindi dapat nakikita ng mga tao ang mga tulad niya. Sa huli, namatay ang pasyente, na ikinalungkot ni Maggie. Naupo siya sa hagdanan at umiiyak sa sobrang pagkadismaya. Umupo rin si Seth sa tabi niya at sinubukang magbigay ng aliw. Bagamat hindi siya napansin ni Maggie, kalaunan, nag-usap sina Seth at Cassiel. Tinanong ni Seth kung nakita na ba siya ng mga tao, at sumagot si Cassiel ng hindi, maliban na lamang kung hayaan niya silang makita siya. Iginiit ni Seth na nakita siya ng doktor, ngunit sinabi ni Cassiel na imposible ito at baka mali ang pagkakaintindi niya. Ipinahayag ni Seth na nais niyang makita siya ni Maggie, at nang tanungin kung bakit, sinabi niyang nais lamang niyang tulungan siya. Pagkatapos, ipinakita si Maggie na lubos na nagdadalamhati at hindi mapatawad ang sarili sa nangyari. Sinubukan siyang aluin ng kanyang kasintahan at kapwa-doktor na si Jordan, na sinabing hindi iyon kasalanan niya. Hinikayat niya si Maggie na umuwi at magpahinga. Nang magyakapan ng dalawa, naroon din si Seth at naramdaman ang simpatsya para kay Maggie. Habang naglalakad si Maggie sa ospital, nagpakita si Seth sa harap niya at sinabing dumating siya para makita siya, na ikinagulat ng doktora. Tinanong niya si Maggie kung ayos lang siya, at ipinahayag ng doktora ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng isang pasyente. Sinabi ng anghel na hindi niya kasalanan ang pagkamatay ng pasyente, at ipinaliwanag na ang tao ay namamatay kapag sumuko ang kanilang katawan. Nagulat si Maggie nang malaman niyang kilala ni Seth ang kanyang pangalan. Ngunit nang ituro nito ang kanyang name tag, nakita niyang apelyido lamang ang nakalagay doon, na lalong ikinagulat niya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na minamasdan ni Seth si Maggie habang nananatiling hindi nakikita, at tila unti-unti siyang nahuhulog sa pag-ibig sa kanya. Habang binabasa ni Maggie ang isang librong natagpuan sa kanyang bedside table, inakala niyang regalo ito mula kay Jordan. Ngunit nang tanungin niya si Jordan tungkol dito, inamin niyang hindi siya ang nagbigay ng libro. Nagpunta si Maggie sa library upang alamin kung sino ang nagbigay nito ngunit nabigo siyang makakuha ng sagot. Sa kalaunan, muling nagtagpo sina Maggie at Seth, at masayang nag-usap tungkol sa librong binabasa niya. Sinabi ni Seth na siya ay isang mensahero ng Diyos, na ikinatuwa ni Maggie. Nang tanungin niya kung anong mensahe ang dala nito para sa kanya, sinabi ni Seth na naiparating na niya ang mensahe. Dumating ang iba pang mga anghel sa library at pinanood sila, na nagdulot ng discomfort kay Seth. Inanyayahan niyang lumipat ng lugar si Maggie, at agad itong pumayag. Magkasama nilang ginugol ang araw sa pamimili ng groceries at malalalim na pag-uusap tungkol sa kahulugan ng kamatayan at kanilang mga paniniwala sa langit. Sa gabi, tinawag si Maggie sa emergency room kung saan may isang pasyenteng nagngangalang Messenger na nahihirapang huminga dahil sa isang tubo. Mabilis siyang kumilos upang tulungan ito at kalaunan ay napakalma ang pasyente. Samantala, naroon din si Seth sa silid. Maingat na pinagmamasdan ang nangyayari. Pagkaalis ng lahat, nagsalita si Messenger ng malakas kay Seth. Ipinahayag na nararamdaman niya ang presensya nito kahit hindi niya ito nakikita. Lubos itong ikinagulat ng anghel, kaya tahimik siyang lumabas ng silid. Hindi nagtagal, lumitaw si Seth sa bahay ni Maggie, ngunit nanatiling hindi nakikita, at nakinig sa pag-uusap nila ng kanyang kasintahan na si Jordan. Ikinwento ni Maggie kung paano niya nakilala si Seth at ang araw na ginugol nila sa pagtalakay sa kahulugan ng kamatayan at sa kabilang buhay. Ngunit tinawanan lang siya ni Jordan at tinanong kung isa ba siyang doktor na nagdarasal habang nasa operating room. Nasaktan si Maggie sa mga salita nito, kaya agad niyang binago ang paksa. Maya-maya, naging romantiko ang mood at nagkaroon sila ng sandaling magkasama, bagay na ikinapuno ng selos ni Seth. Pagkatapos nito,
Pumunta si Seth sa ospital at nagpakita kay Messenger. Nag-usap ang dalawa, at hindi nagtagal. Inamin ng matanda na alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Seth. Napansin din niyang si Seth ay umiibig kay Maggie at pabirong tinukso siya tungkol dito. Nagpunta sila sa isang diner malapit sa ospital, kung saan tinanong ni Seth ang matanda kung paano niya nalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Sa wakas, inamin ni Messenger na dati rin siyang anghel na piniling maging tao. Sa simula, hindi ito pinaniwalaan ni Seth. Ngunit ipinaliwanag ng matanda na may malayang pagpapasya ang mga anghel. Sinabi niya na kung gugustuhin ni Seth, maaari rin siyang maging tao sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang mataas na lugar. Kinabukasan, dinala ni Seth ang matanda sa dalampasigan kung saan nagtitipon ang lahat ng anghel tuwing paglubog ng araw. Pagdating nila, hindi na naririnig ni Messenger ang makalangit na tunog. Sa halip, tumalon siya sa dagat at naramdaman ang kasiglahan ng pagiging buhay. Hinikayat niya si Seth na maging tao rin. Ngunit pinahalagahan ng huli ang pagiging anghel at inisip ang lahat ng kagandahang mawawala sa kanya kung pipiliin niyang maging tao. Makalipas ang ilang araw, muling nagkita sina Seth at Maggie, na natutunan na ang tungkol sa pagkakaibigan niya kay Messenger. Inanyayahan niya si Seth sa recovery party ng matanda sa kanyang tahanan, at pumayag si Seth. Habang nag-uusap, tinanong ni Seth si Maggie kung mahal ba niya ang kasintahan. Ngunit hindi alam ng doktora kung ano ang isasagot. Tinanong din ni Maggie kung bakit palaging pareho ang damit ni Seth at bakit hindi niya ibinibigay ang kanyang numero. Sinubukan din niyang tanungin kung may asawa ba si Seth. Ngunit itinanggi ito ng anghel. Bigla niya itong hinalikan. Tinanong ni Seth si Maggie kung naramdaman niya yon. Bagay na lalo pang nagpagulo sa isipan ng doktora. Nagpatuloy ang eksena sa party ni Messenger, kung saan abala si Seth sa pagkuha ng mga Polaroid na litrato kasama ang apo ng matanda. Samantala, sinubukan ni Maggie na alamin ang higit pa tungkol kay Seth mula kay Messenger at tinanong kung paano sila nagkakilala. Sinabi ng matanda na magkasama sila sa trabaho sa construction, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Maggie. Kalaunan, habang tinitingnan ni Maggie ang mga Polaroid na litrato, nagulat siya nang mapansing wala si Seth sa mga larawan. Sa halip na makita ang kanyang imahe, tanging isang maliwanag na liwanag ang naroroon sa tabi ng bata. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin sina Maggie at Seth sa kusina. Tinanong siya ni Maggie tungkol sa kanyang pinagmulan at mga magulang. Hindi alam ng anghel kung paano sasagutin ito, at aksidenteng nasugatan niya ang kanyang daliri. Napansin ni Maggie na hindi siya dumudugo, kaya sinadyang sugatan ulit ang kanyang kamay. Ngunit walang nangyari. Lubha siyang natakot at galit na tinawag siyang sinungaling, dahil wala nang ibang pagpipilian. Inamin ni Seth ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Ipinagtapat niya na, sa kabila ng lahat, umibig siya kay Maggie, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng doktora at galit na pinalayas siya, na agad naman niyang sinunod. Sa mga sumunod na araw, patuloy na iniisip ni Maggie si Seth at labis na nalulungkot. Isang umaga, pagdating niya sa ospital, biglang nag-propose si Jordan sa kanya. Nagbigay ito ng taus-pusong talumpati kung bakit sila ang ideal na magkasama at hiniling na pakasalan siya. Napagtanto ni Maggie na hindi niya mahal si Jordan, ngunit humingi pa rin siya ng oras para pag-isipan ito. Kalaunan, nagkita sina Maggie at Messenger, kung saan tinanong niya kung bakit hinahayaan ng Diyos na magtagpo ang mga tao kung hindi rin naman sila maaaring magkasama. Ibinunyag ng matanda na si Seth ay isang anghel ng kamatayan na hindi nakakaramdam, walang takot, walang haplos, walang gutom, at siya ay immortal. Gayunpaman, handang isakripisyo ni Seth ang lahat ng ito para kay Maggie dahil mahal niya ito ng higit pa sa anupaman. Nagulat si Maggie sa narinig at tinanong kung paano nalaman ni Messenger ang lahat ng ito. Inamin niya na dati siyang isang anghel na nagpa siyang maging tao. Matapos nito, pumunta si Maggie sa library kung saan sa wakas ay nagkita sila ni Seth matapos ang ilang araw. Lubos na natuwa si Seth na makita siya. Ngunit biglang nagbago ang kanyang damdamin nang sabihin ni Maggie na dumating siya para magpaalam. Inamin ni Maggie na nag-propose si Jordan at balak niyang tanggapin ito. Sa narinig, pinilit ni Seth na hindi niya mahal si Jordan. Ngunit sinabi ni Maggie na hindi yun mahalaga dahil pareho silang tao. Matapos sabihin ito, iniwan niya si Seth. Lubos na nasaktan si Seth sa naging takbo ng mga pangyayari, kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng matinding hakbang. Umakyat siya sa tuktok ng isang gusaling ginagawa at tumalon mula roon. Ilang sandali pagkatapos, nang magising si Seth, napansin niyang labis siyang nasasaktan at sa unang pagkakataon ay dumudugo siya. Lubos itong ikinagalak niya, dahil nangangahulugan ito na naging tao na siya. Hindi nag-aksaya ng oras, tumakbo siya papunta sa ospital upang makita si Maggie. Ngunit tumanggi ang receptionist na papasukin siya nang walang appointment. Nagpatuloy si Seth sa pagpupumilit hanggang sa dumating ang isang doktor, na nagkataong kaibigan ni Maggie. Sinabi nito na pumunta si Maggie sa kanyang cabin sa Lake Tahoe para magbakasyon kasama si Jordan. Medyo nalungkot si Seth sa narinig, ngunit nagpa siya pa rin siyang subukan ang kanyang pagkakataon. Habang papunta siya, nilapitan siya ng ilang mga magnanakaw na brutal siyang binugbog para looban. Wala siyang pera, ngunit kinuha pa rin nila ang kanyang sapatos bago siya tuluyang pinakawalan. Ang sugatang lalaki ay tumayo sa gilid ng kalsada, humihingi ng sakay sa ilang mga dumadaan. Karamihan sa kanila ay binaliwala siya hanggang sa may isang mabait na estranghero na pumayag tumulong. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating si Seth sa cabin.
kung saan nakita niya si Maggie na mag-isa. Nagulat si Maggie sa kalagayan ni Seth at labis na naantig nang malamang isinuko niya ang kanyang immortal na buhay para sa kanya. Habang nililinis ni Maggie ang kanyang mga sugat, tinanong siya ni Seth kung huli na ba siya at kung tinanggap na niya si Jordan. Ngunit inamin ni Maggie na hindi niya ito magawa dahil hindi niya mahal si Jordan. Labis itong ikinatuwa ni Seth, at hinalikan niya si Maggie sa unang pagkakataon bilang tao. Nagpatuloy ang kanilang damdamin sa isa't isa, at nagtalik sila ng gabing iyon. Kinabukasan, naligo si Seth habang naghanda naman si Maggie ng almusal para sa kanila. Nagdesisyon siyang pumunta sa malapit na tindahan para mamili. Habang pabalik siya sakay ng bisikleta, hinayaan niyang bitawan ng manibela at ninamnam ang pakiramdam ng kasiyahan. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi niya napansin ang paparating na malaking truck at naaksidente siya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Seth sa lugar ng aksidente at labis na nagimbal sa kalagayan ni Maggie. Sinubukan niyang tumawag ng ambulansya, ngunit sinabi ni Maggie na huwag nang mag-abala. Alam niyang hindi na siya makakaligtas at ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Seth. Humingi siya ng paumanhin dahil kailangan niyang iwan si Seth ng napakaaga. Ngunit tumanggi si Seth na tanggapin ang usapang iyon. Si Maggie, na malapit ng bawian ng buhay, ay nakakita ng isang anghel sa tabi niya. Samantalang si Seth, na ngayon ay isang ordinaryong tao, ay walang nakikita. Gayunpaman, alam niyang naroon ang mga anghel at bumulong kay Maggie na huwag silang tingnan. Nang tanungin siya ng anghel kung ano ang pinaka-nagustuhan niya sa buhay, sinagot niya ng Seth bago siya pumanaw. Pagkatapos ng libing ni Maggie, nalugmok si Seth sa matinding kalungkutan at ginugol ang mga araw sa pagdadalamhati sa kanyang nawalang pag-ibig. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa sala, bigla siyang binisita ng kanyang dating kaibigang si Cassiel. Sa gitna ng emosyon, tinanong ni Seth kung pinarusahan ba siya ng Diyos sa kanyang ginawa. Ngunit sinagot ito ni Cassiel ng hindi. Inakusahan pa ni Seth ang kaibigan na siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Maggie. Ngunit sinubukan ni Cassiel ipaliwanag na wala siyang kontrol sa sitwasyon. Nang tuluyang hamupa ang damdamin ni Seth, tinanong siya ni Cassiel kung babaguhin niya pa rin ang kanyang sarili bilang tao kung alam niya na ganito ang magiging resulta. Sumagot si Seth na mas pipiliin niyang maamoy ang buhok ni Maggie, mahalikan siya sa labi, at mahawakan ang kanyang kamay ng isang beses kaysa gugulin ang kawalang hanggan na wala siya. Sa huling eksena, makikita si Seth na nakatayo sa dalampasigan kung saan nagtitipon ang mga anghel. Tumalon siya sa tubig at nagpa siyang namnamin ng kasiyahan. Alam na sa kabila ng lahat, magpapatuloy ang kanyang buhay at muling makakasama niya si Maggie balang araw.